pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya itinry ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pau de Arco capsule. Kaya mag-Pau de Arco capsule. Pau de Arco, katuwang mo sa buhay. No approved therapeutic claim. This September, Tabaco City steps into the spotlight as we host the 2025 JCI Philippines Southern Luzon Area Conference. That's right, SOLAC 2025 is happening right here. For the first time ever, over 300 young leaders from all over Southern Luzon will converge in Tabaco for a weekend of leadership, culture, and camaraderie. It's more than a conference. It's a wave of action, culture, and local flavor. If you're looking to get your brand seen and remembered, this is the moment to jump in. Visit our official Facebook page, SOLAC 2025 Tabaco. This message is brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Tindugo na! 20 years ng tindugon sa indong mga radyo. Asin padagos ang tultul na serbisyo sa Lambang Bicolano. Kami taos pusong nagpapasalamat sa padagos nindong pagtitiwala. Asin pag-antabay. Ini ang One Radio 91.3 News FM. Serving the Bicolanos since 2005. One Radio 91.3. Maski ano pa ang mangyari, tindugon sa napirmi. Ang kabos ng mga bagay nadadara sa Orola. Tamang desisyon sa lambang diskusyon. Daing halong duda. Legal sana, legal sana, legal sana ang programang giya sa mga kahapotang kaipuhan nin kasimbagan. Aramon ang mga bagay-bagay sa legal sana, legal sana. Kaiba si Attorney Randy Blanza. Legal sana sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na! Maray na Aldo po mga tugang. Nyaw na naman po kami digdi sa programang Legal Sana. So, it's a Saturday morning. So, Sir Lois, meron pa tayong background music. Meron pa tayong background music. Sa so, Sabado na naman, Attorney Joyce. Madali na ng tapos na naman ang June. So, first week ang Ralaogan. Kang sa DepEd. So, actually, kang Lunes, nyaon baga ako sa Manila. Duman kami sa may San Andres. Duman kami duman ako nag-stay sa may San Andres. Grabe, batalyon ng mga may mga soldados, may mga pulis, may Anong meron? Regular opening of classes lang. Nyam pala duman si BBM. Oh! Nyam si BBM duman. Tapos, ago na nga ikang so, mga doon, tadarami, so service, so may pangarang kang eskwelahan. Haguna, kasabay kami duman sa entourage. Grabing pero itong mga trinak na mga mga soldados nyaraon duman nag-secure kang perimeter duman sa kalabaan sa may Pedro Station sa araw pa lang kanang feeling kang paging president kang grabing security talagang very tight security tapos kada nag-agi sa lugar na ito tig-check kaya pala man niya ako tanya ang pala sa presidente duman sa Paco Elementary School yata ito. So it was a very matanglayo na biyahe. Very tedious travel. Very tedious travel, but it's still worth it. Anong ginawa mo dun, sir? So sa ito? So ako kay ang chairman kang sa mga sa accountant baga so PICPA Foundation. Oh, yeah. Nag-turnover na ako kang trabaho ko. Ulit. Okay. Na ako, kumbaga deloaded na ako sa trabaho ko sa organization. So it was an organization of all the certified public accountant in the Philippines. Pero ang tiga-handle ko is community services. So community extension service kang PICPA kasi a year ago ako national president. After kaya automatic ikang magiging chairperson. So far maugmahon man kasi nakaduwa man kaming sarong international award, sarong national award sa PRC. So sa term ko naka-produce kami
coffee table book. It's about the history of accountancy profession for the last 100 years. Tapos sa mga naging exploits, sa mga naging challenges, especially the 1997 financial crisis. Kung paano na-handle kang Pilipinas na dahil kita mabankrupt kang 1997. So ini baga sa mga mortgage. So sa tigapod tang financial crisis na nagpunin sa Singapore. Tapos sa Pilipinas dahil kita naapektuhan, ang silent na worker duman nagtrabaho para ma-maintain ta sa tuyang credit standing are the accountants. Tapos igwaman kaming actually nakapag-produce sa term ko nakapag-produce kami ki 4 na modules for senior high school sa mga accountancy, business and management, and module ito tig-roll out mi na tapos itatao mi ito kilibre sa mga public school na nag-offer ki senior high school. So kaya okay man, it was tapos so mga mga tool so mga ayuda sa eskwela, tapos scholarship. Ang very proud man ako duman na convince ko sa board me na ang scholarship sa mga accountancy student not just in Manila. So starting this year, this incoming 2025, 1 scholar per region. So grabing accomplishment. Iyan man ang sukong baga legacy ko man sa foundation that I was able to convince the board na dapat ang scholarship na kasi may aloy na yan scholarship program. Puros lang mga taga Manila, mga Manila students. So ngunyan, so mga CPA, mga accountancy student na ma-review sa Manila, they are now qualified to apply for that scholarship. So, iyan ang kaya medyo man. Grabing hectic ang schedule mo the past year. Nagmamanage kang San Jose Community College, tapos sa PICPA Foundation. Kung aram lang po nindo, kung aram tapos may time pa digdi. Thank God. Barang ang utak ko ngunya. Barang actually ang utak ko for the last 5 years. Dahil kita, kaya nga sabi ko, hopefully, nag-deload na ki obligasyon, makafocus sa Pero I really enjoyed that at that time. Na 3 years akong officer sa PICPA. So for that 3 years, talagang heavily involved ako sa mga ito sa national position. So anyway, sangon yan Attorney Joyce, malis ko na kita sa mga politika na yan. So makaumayo ng politika sa tuya. So ang programa ang purpose kay ni is makapagtao kita ki additional knowledge, legal knowledge sa tong mga paradangog na kung ma-encounter man nindang arog ka ini, aware sinda kang mga consequences. Sabi nga ni knowledge of law because ignorance of law excuses no one from compliance therewith. Ano kan sa Latin? Lingaw ko na. Teko. Latin. Ignorantia legis neminem excusat. Oo. Ang aram ko lang, sed lex duralex. Yun na lang. The law is harsh. But that is the law. Unfair. Sa mo, tigpaturuman kayo ito. Man, pinatuman kami ni Judge Cabredo. Pero sa bar exam, di man masyado nagluwas so mga legal maxim. Sa mo, igwa ko pa na sarong notebook. Hanggang ngunyan, kapot-kapot ko pa sa mga legal maxim. Kasi, ang taramo sa mo ito, ngani ngaya, mas halang ka ang bayad sa Indo, magtaram ka mo mga Latin. Yun pala ang purpose niya. Mas impressive baga ang sarong abogado na nagtatak mga appearance ad cauteam. Diba? So sa baga ngunyan? Habeat emptor. May mga so nag-appear baga sa mga abogado ni Duterte, ni Sara, VP Sara. Appearance ad cauteam. So with caution. Magayon baga pagdawagon ad cauteam. Ibig sabihin lang with caution ito. So anyway po, ining programang ini every Saturday na digdi po sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City. Sa panginginot po kang sa tuyang mga big bosses, mga heads po digdi sa One Radio, kay Sir Jing Montelegre, kay sa General Manager po si Sir Romy Volante, siyempre man po ang sa tong Station Manager si Rosana Osambores. And ang kaiba ta permidig di sa sa programas ang technician si Sir Loins Bornasal. Yes, thanks Sir Loins. Baka nalingan po nindo, ako si Attorney Randy Blanza. Ako man po si Attorney Joyce Amara Busotros. Kami po ang perminindo nadadangog
every Saturday, Yes. 11 to 12 noon. Diretso na kita, Tony Joyce. Yes. So, ang topic tangon yan, medyo kakaiba from the past few topics. Technical na. Criminal. Sa aspeto kang criminal law. Sa mga estudyante ta po sa criminology, major subject nindo ini. Yes. Saro ini sa mga puro permit tigluluwas sa criminology licensure exam. Ining topic man ini, paboritoon ini sa bar exam. Oo. Ang apod po kayo is mitigating circumstance. Okay. Attorney Joyce, ano dahil yung mitigating circumstance na ini? Okay. Ini pong mitigating circumstances, ini ang mga iba-ibang sitwasyon na although the imantig justify ang sarong akto kang sarong tawo, pero dahil sa mga sitwasyon na ini, pwedeng mabawasan ang criminal liability kang sarong tawo. Yan po ang mitigating circumstance. Ang purpose po kaini para tawan man consideration. So akusado. Tawan na di na pagkaherak, ta siguro mabawasan ang penalty. Bako mas sobrang intentional niyan tigigibo totally ang nangyari. Iyo. So ini pong mitigating circumstances. Nangyayari ini pag may nangyaring krimen. There was a crime committed. But then again, may mga surrounding circumstance na bako totally pwede mong i-blame sa akusado. Mm-hmm. May mga nangyari, may mga pangyayari na ang sala bako totally sa akusado. Baka igwaman bagang contribution so halimbawa may prinubok. Natamo nga binungag, tigparadungi niya nga ako. Okay nga dulo na nga. Dahil man nga ako nagaano, sige nga siyang padangog na arogan. Dahil ko na nga napundos binungag ko. Yes. So there was a provocation. So may mga sitwasyon na bako gabus na oras, totally ang blame niya sa akusado. Duman sa nakakomit kang crime. And ang batas ta kaini, naintindihan ini. Naintindihan ini na may mga sitwasyon talaga na igwang mga panggagatong, igwang mga ang mga precursor or mga mga action that leads to the commission of an offense or a crime. So kaya sabi ka nga bako nga 100% to be blame ang akusado, may share man kay ng or may depende sa sitwasyon, kaya may mga instances na full force of law, so penalty, maximum penalty, data yan i-apply. Bawas-bawasan taman. Kung halimbawa nga ang penalty imposable is 12 years, pwedeng 8 years na sana, o pwedeng 6 years, or even community service na lang. Dahil sa presence ka ini. So, nare-reduce niya ang penalty imposable. So, they either diminish the blameworthiness of the accused, totally dahil mo mababasol sa akusado. Ikadua, may excuse naman. May sabi nga, may alibi. May tamang alibi. Tapos, dahil man talagang intent. Wala man talagang malicious intent. So, pag ini-attorney Joyce na mitigating circumstances ngaon, nababawasan ang penalty. Yes. Nababawasan ang hatol. May duwang klaseng mitigating circumstances. Iyo ining ordinary mitigating buda privilege, which we will discuss later. Pero to make it brief, sa ordinary mitigating circumstance, nababawas so period. Kung maximum, medium, period, minimum, medium, maximum, pwedeng ibawasan to medium na lang. Po. ang pag nagpe-penalty ko siguro po sa mga paradangog ta. Pag nadadaw ba ganindo ngaya, ang akusado ay napatunayang may sala. Siya ay hinahatulan na makulong mula 6 na taon hanggang 12 taon ng pagkakakulong. Ibig sabihin po niyan, from 6 years to 12 years imprisonment, the 6 years is the minimum, the 12 years is the maximum. Yes. So ano pong effect kayan? Anong effect kayan? Halimbawa, pag 6 years na yan, na-serve niya na sa minimum, pwede na yan mag-apply kay parol. Or kung halimbawa, may mitigating circumstance, may mga circumstances na in connection with the crime, dahil mo, imbis na 12 years ang maximum, pwede yan babaan. Pwede ngayong 6 years to 8 years na lang. So, iyan po ang iyan ang effect ng ordinary mitigating. Minababa
sa maximum. Yes. Ang privilege naman, kung ang penalty is reclusion perpetua, tama Ang ba? privilege Oo. mitigating, minababa kisarong Degree. level. Oo. Magiging reclusion temporal na lang. Halimbawa ngaya, ang kaso ngaya is reclusion perpetua habang buhay na pagkakabilanggo. Igwang privilege mitigating, pwedeng, ano na yan, ang lower level ka yan is reclusion temporal. 12 years to 20 years. Kasi po, ang reclusion perpetua, 40 years po yan, maximum. Dahil man talagang habang buhay na nakukulong, hanggang yan, 40 anyos. So, kung halimbawa nga, ang hatol ngaya is, prison mayor, hanggang bagayan 6 years yan, 6 years to 12 years. Kung may privilege mitigating, magiging na lang yan, ang maximum niya nasa 6 years na sana. Mababa yan, minababaon po pag niya ining mitigating. Kaya, siguro po sa mga, lalo na sa mga pamilya, may mga kapamilya kitang na involved sa kaso or may mga na sentensya, na hatulan, or for educational purposes, magayon po na naaraman ta ini. Tanganing, ini ang mga bagay na nakapagpapababa kang sentensya. Number 1, Attorney Joyce, ano iyan? Okay. Sa may ibang klaseng mitigating circumstances hali sa Article 13 kang Revised Penal Code. Inot po ang incomplete justifying or exempting circumstance. So, sa criminal law, igwa kitang justifying circumstance. Ibig sabihin ka ini, dai kang criminal liability. Maski anong magibo mo, dai kang sala. Ta-justified so ginibo mo. Sarong example, ang self-defense. Halimbawa, may nagranis sa imo, dahil man binukol, may daradarang tabak, gusto kang tigbason, dahil mo nga ni midbid, dahil mo man na ininutan mo na, ginapo mo, na-injured, or mas kinagadan ito, may threat sa imo di ba? May threat sa imo, justified ka na, idepensang sa diri mo. So, iyan ang self-defense. Maski makasuang ka man kaan, pwede kang mapawalang sala kasi tigdepensa mo lang sa diri mo. Yes. Alam ba, ako nagtutukaw-tukaw sa nangaya ako. May biglang ruminan binunutan ako kibadil. Nagkaton, igwaman akong badil, ininutan ko nakabadila. Alangan man ako pang mapabadil. So, that is self-defense. Yes. Lack of sufficient provocation. Dahil kumantig dahil man akong dagit, dahil dahil ko nga ni midbed, tapos, iti-threaten niya ako, sisay siya. Right na po mag-self-defense. Ining incomplete self-defense. Yes. Ang incomplete self-defense, in contrary to a complete self-defense, sa self-defense kaya may unlawful aggression. May unlawful aggression. May tawong tetreten kang safety mo. Digdi naman sa incomplete, siguro kinulog mo siya pero wala man na unlawful aggression. So there is an incomplete self-defense. Diin mo na complete so elements kang self-defense. Kaya ang matatao sa imo kang korte, mitigating circumstance mababaan lang. Halimbawa po, para mas klarado kita ang saro sa requirement is saro sa requirement para maging self-defense. May sufficient lack of sufficient provocation. Yes. Halimbawa, nahiling mo sa sarong lalaki, nagtutukaw-tukaw. Tigpara padangugan mo na man nga iningeng nasa inutan ko lang kanus na tigpara provoke mo baga tigpara tuya mo Dahil sinunto ka. Pagkasunto ka sa imo, buminalos ka. Mas makusog ka duman, daog mo ito. Sungon yan, ikang nakasuhan na physical injury. Anong pinuunan kung sinunto ka ito? Prinovoke mo. May provocation ka. So, although, may karapatan kang magbalos, may karapatan kang ipagtanggol lang sa diri mo, pero ikang punpunan. You are not totally blameless. Yes. So, pwede yan makalaog incomplete self-defense. So, kumbaga, ang lang digdi, para po totally masabing self-defense, bako kitang nagpuon. Bako dapat kitang nag-provoke kasi pag may provocation on your part, you are not totally blameless. Dahil kita ang apod bakal kang mga gense pa-victim. Pa-victim. Ikang siging padangog sa social media, kang nahiling ka o binungag ka. Tapos ikaw pala yung red flag. Tapos mataram ka guminanti ka naganti man sa nako. Natayan ta pinuunan ka. Tigparaano mo na sa social media tigparalait mo na. So,
pwede kang matawanan kaan ang ano lang kan is pwede incomplete self-defense. May penalty pero pwedeng mabawasan. Yes. Okay. So, another type of mitigating circumstance, pag ang akusado ay minor de edad, okay? O di kaya 70 years old above. Kung ang akusado arog kay ni po ang edad, 18 years old below or 70 years old above, pwede pong ma-reduce ang sa iyang penalty. Kasi presume na di siya sa tamang isip, para siya sa tamang discernment na tiga-apod ta. Ining batas bagang so anti-juvenile, Justice. So, child in conflict with law. Ini ang tigpapara-issue laban kay Senator-elect Francis Pangilinan kay Kiko. Kasi may batas kay to na pag ang minor 15 years old and below, totally they are exempted. They are exempted from any criminal liability. Kaya ang nangyayari baga ka ito, sa mga sindikato, minako asinda ki mga minor de edad, iyo ang iyong papaisnatyon, iyong papagibon ki maraot kasi pag nadakop iyan, dahil man yan piprisuhon. Pero na-amend na po ining batas na ini. Na-amend na ining batas na ini na pag below 18 but not more than 15 but not more than 18, tig-ano man girare kung may discernment. Yeah. 15 to 18. Pag sinabi pong discernment, mas kidaay pa yan nag-18 anyos. Kung sa hiling kang ang nag-ano kan may proper authority ka nag-determine kung may discernment, usually taga DSWD. Aram niya ang tigigibon niya. Aram niya ang consequence kang tigigibon niya. He will be treated as if he is of legal age. Halimbawa, nanghabas, hinapot, nataka ngayon nanghabas. Ang pagkasabot niya sa pag-abas talagang sala, kaya gusto lang ngayon niya kasi araw kayo ni may siya, gusto out of greediness, ganyan-ganyan. Bako siya exempted sa criminal liability. Although, ang penalty niya, because of the minority at the time of the commission of the offense, medyo mababa. Tapos, actually, dahil man yan, ang mga minor offender, tigapuntangon niya na child in conflict with law, dahil man sindatig sasabay sa regular na selda. Or, ang punangon niya sa selda, apartment. Ako actually, libong naman ako sa mga terminologies na tigagamit. Kasi, ang idadalan tapak ka ito, juvenile delinquent. So nagkaaramen na subatas, I don't teach di ako nagtuturo kay criminal law. Kaya de ko masyadong update sa mga terminologies na tigagamit. Yes. Pag over 70 years old po, mitigating circumstance siya, pag ang impose yung penalty is reclusion, kaya kaya may death penalty pa pag death penalty kay to, pag 70 years old and above, automatic nako-convert na yan into life imprisonment. Life imprisonment na lang. Tapos, pag over 70, ang rason naman kay ini, gurang naman ngayon. Gurang naman ngayon. Kaya, dahil naman, so full extent of law, dahil naman tig-apply. Yes, so, next, no intention to commit so grave a wrong. So, praeter intentionem. Kayo ni, lingaw ko kayo ni, so, may Latin terminology kayo ni. Praeter intentionem. Praeter intentionem. So, iba man ang intention mo sa nangyari. May naramdaman ako kayo ning sarong So, nasa boarding house hinda. Nasa boarding house. Tapos, ang intention niya lang is actually, takuton man lang or i-threaten, minor threat man lang, tinutukan ki garo badil-badil, toy gun, tinutukan, that's actually a threat. Maski peke ang gun, ang threat, depende yan sa epekto kang so tawong tigbantaan mo. Halimbawa ngaya, ang intention mo is manakot, using a toy gun, using a toy gun, wala man yan na risk. Kaya lang, so tinakot mo, hagula, tunay itong pwede kang kasuhan kay grave threat, tinutukan mo kibadil. Diba? So, tinutukan kibadil, badil-badil, at toy gun, inatake sa puso, nagadan. So, that's homicide. Diba? Dahil sa gibo mo, nagadan sa tao, that's homicide. There is no intent to kill. But the result was, a person was killed.
So, iba ang intention mo. Ang intention mo manakot, ang resulta iba. You will be held liable for homicide. Pero, mas mababa kasi that was not the intention. There was really no intention to kill that person, but rather to create prank or to just threaten. Iyan po ang iyan ang saro sa mitigating circumstance na kaya dipisilin bago magpara-prank. Oo, uso ngayon yung prank. Dipisilin magpara-prank. Baka bagang tig-prank mo, may hilang yan sa puso, na diretsuan. Prank mo na tinapukan mo nga granada. Ito pala na granada, dahil man maputok or luminokso sa tulay, o na minsan, nagadan. You will be liable for the consequence of your action. Ang apod kan probable cause. Ika ang kausa kung nata ito nagadan, so prank mo. Although your intention was not to kill that person, but that was the result of the result of your action, you will be held liable for that. Pero medyo malilimit, mamimitigate lang because there was no intention to commit a grave sorrow. Yes. May naramdaman ko ini Attorney Jace na I don't know kung ini sa Indo na discuss ka ito. May saro kayang kaso. So agom na babae, tigbubugbog siya kang agom niyang lalaki hanggang kumbaga non-tolerable na so pagdurusan niya duman sa lalaki. Ang niya ngunyan, hudungon. Gusto niyang hudungon so lalaki. Nagduman siya sa butika, kinahuro niya sa barkada niya. Ano nga kainin na so paghudungon niya padit-dit na nga niya pag nagadan nga maski autopsy day matrace na hinudong. So ngunyan, so barkada niya tinawanan siya kibulong huning ngaya saro sa na ngayang teaspoon kada pag inom niya ngaya arog kaan. Habang nagaloy masambulan na nagtataba sa lalaki lugod nagagayon sa lawas. Oo. Kasi ito palan ang tinao sa iyang taso niya habo man ka ito na maging siya pang kasabwat baga sa paggadan. Ang tinao vitamins. So babae, so agom all the while ang aram niya hudong ito. So there was really an intent to kill. Intent to kill her husband. Gusto niyang gadanon sa agom niya. Pero ang means na nagamit niya, imbis magadan, sige pang naglalawig sa buhay. Ta vitamins pala nito. Ngunya naaraman kang lalaki. Naaraman kang lalaki na tiguhudong na pala siya kang agom. Buti na lang dahil nakipag-connive so barkada. Ngunya gusto niyang kasuhan sa agom niya. Frustrated parricide. It was actually a bar exam. So ano ba siya, sir? Ang apod ken impossible crime. Yeah, impossible crime. Impossible crime. Na imposible man magkaigwa ki krimen na. Oo, na-recall ko na yan na case. Na-recall ko na. Kaya baga magayunan man baga minsan ang criminal law. Oo. Kasi maaling mo ay go palang kaan. Inaramdaman nga ako nag-suicide. Nyaon siya sa 10-story building. Luminokso. Ang plano niya mag-suicide. Tapos may nag-agi. May nag-aging tao duman. Nabagsakan niya itong nag-agi. So nag-agi, gadan, siya buhay. Kinasuhan baga siya ki homicide. Na-dismiss ito. Na-dismiss itong kaso kasi there was no intent to kill. And actually, sabi kang korte, suicidal na nga gusto nang magpakagadan. Ang kay po niya mercy, bako condemnation. So anyway, naramdaman ko lang madami kasing fun cases sa criminal law talaga. So sunod po ang sufficient threat or provocation. So ini pong ining mitigating circumstance nangyayari ini pag may nag-provoke na saron tawo. Dahil kang nag-provoke. Ha? And na ano ba yun, sir? Ikang nag-provoke, ikang ikang nag-agyat. Tapos hali po sa offended party. Halimbawa ako. Inagyat ko ngaya si Pedro. Pedro, suntukan kita. Ilinguntado nga kung matibay ka talaga. Sinuntok ako ni Pedro. Maluya-luya man, binalikan ko, sinuntok ko, para suntok ko. I cannot claim self-defense. Nata mo yung sinuntok si Pedro, nagbalus man sana ako siya ang inot na nagsuntok siya nga nang nagrani. Nata siya nagrani, prinubo ko.
So, ining sitwasyon na ini, dahil ko yan pwede ma-invoke ang self-defense. Kasi ako ang punot dulo kung nagkaigot kisuntukan. Although there was no physical contact at first, puros lang verbal, mas makatakot nga ang verbal. Ano? Na dipisilon baga, may mga tawong mga mainitunon ang payo na bata may mga may sabi nga ni isa so tigtatarambaga kang mga Jensei nga kuhang-kuha mo ang inis ko. Garabaga may mga matibayin mampapikon. Ano, gibukan kay to kang eleksyon sa social media. So, makipag-trash talk sa ano, pero gamit lang. Siyempre, dahil man gamitin sa tunay mong account. May dummy account ka pala. So, makipag-trash talkan baga sa mga election during the time ni BBM kasi Leni Robredo. Grabe yung kay itong trash talk sa ano. So, ini pong provocation, di man necessarily kay puha na so nag-provoke, may ginibong makusog na unlawful aggression. Inasar mo lang. Maski inasar mo lang siya kidiit, tas napikon sa saro, sinuntok ka, enough na yun para ma-consider as provocation. Oo. Basta ikang nagpuon, ang threat kay ni, ikang punpuunan, dahil ikang unyan, makaklaim na inosente ka. Yes. Kung saan mo nagpuon ang kariribukan, later on, dahil pwede sabihin na nagbalos ka lang na justified ka sa pagdepensa sa imo because in the very first place, sa imo nagpuon ang gabos. Okay. Yes, sunod po, immediate vindication of a grave offense. So, ibig sabihin po kaini, pag may sarong crime na na-commit against sa relatives kang offender, tapos nagbalus lang siya, dapat immediate sa pagbalus niya. Inisotig po na, I will giant you. Yeah. Ipaghihiganti kita. An eye for an eye. An eye for an eye. Yes. Ang batas ta tigre-recognize ini. Because of the, because of the emotional, ang tao baga, it is emotional being. Yes. Na halimbawa po ngayon sutugang mo, nahiling mo, bugbog sarado. Garo man sana ito si si Tanggol. Nahiling niya si David, bugbog sarado, sinaksak. Aram niya, ang nagibo kay ito, si Miguelito. So, instantly, dinuman niya sa kagibo, binugbog niya. Ginibuhan niya So, that is actually, immediate vindication of grave offense. Pinagtanggol mo lang ang Iba ini sa sa defense of relatives, Attorney Joyce. Kasi igwa po kita na, alimbawa, tugang ko, alimbawa, may tugang ko, nahiling ko, tigbubugbog. Nahiling ko sa tinampo, tigbubugbog. Ang ginibo ko, so nagbugbog sa tugang ko, tigparabungag ko man. That is defense of relatives. That is defense, dahil ko man midbid ito kung sisang nag-iriol. Basta nahiling ko lang, dahil ko aram kung may sala or wara sutugang ko, it doesn't matter sa defense of relative. Pag nahiling po nindo, ang kapamilya nindo, nagarungaya tigigibuan kimaraot, o kay ang natitreaten so kapamilya nindo, subuhay kang kapamilya nindo, normal tendency yan, it is natural tendency kang sarong kamag-anak, lalo na kung kapamilya mo, tugang mo, magurang mo, nahiling mo, sumagurang mo, tigdudungi-idungi. Diyan mismo sa lugar na yan, pag sinuntok mo yan, out of your anger, sinuntok mo so nagdudungi-idungi sa magurang mo, you are justified. Ang apod ka yan, defense of relatives. That's also part of self-defense. So that's pero kung halimbawa, nahiling mo sutugang mo, bugbog sarado, tapos na suntukan, tapos na aksyon, nag-uli sa indo, bugbog sarado, nag-usip sa imo, nga hermano, o naano ka, binugbog nga ako ni Juan, tinarabangan nga ako kang magtugang nga si Juan kasi Pedro, sa grabing dagit mo, dinuman mo luminuwas ka, pagluwas mo niyaon si Juan kasi Pedro, binugbog mo man sa duwa. That's not defense of that is still a defense of the relative, pero bako na yan justified kasi tapos na sa aksyon. Kung baga igwa ng pero instantly pinagiganti garo binalus mo sutugang mo, garo linuwas mo sa dagit mo, nahiling mo sa nag-commit kang crime, that is immediate vindication of a grave offense. And
although may liability man girara yan, criminal liability, but it will be mitigated. Mababaan ka ng sentensya. Pero ang pinakamagayon po kayan, dahil na, i-blatter nindo, ipadakop nindo sa police because iyan ang tama. Dahil na magbalos. Dahil ta po digditig encourage na magbalos kasi ang pagbalos, although mitigating, igwaman girara yan na kulong, igwaman girara yan na penalty imposable. Kaya ang pinakaano diyan is do not put the law onto your hands. Igwa kitang police. O duman i-blatter niyan, padamputon sa police, pag yun sa kaso, mabulok yan sa kulungan. Iyan ang justice system ta. We don't tolerate, so tadig di an eye for an eye, a tooth for a tooth is discouraged. Although ang batas ta tigre-recognize iyan ang mga arog ka na situation, kaya nga ni igwa kayong mga article about mitigating circumstance. Yes. So next we have passion or obfuscation. Inidara ini kang makusugo na emosyon na so powerful na walan ka ng control, di ka nakapag-isip ng tama dahil sa sarong sitwasyon na nagka-condition ka sa isip na baka ini may kagibo ka ini. Ini sa mga passion of mga so kumbaga it is a very emotional very high emotion na kumbaga nakakapanglingaw ka na. Yes. Halimbawa ngaya ako may paborito akong gitara. Nahiling ko sa gitara ko, warasak-wasak na. Regalo pa ito sa kuya kang lolo ko. So ngunyan, nagapot ako, sisang hutong hutong kataning ta. Sa grabing dagit ko because of the emotional attachment ko duman sa ito, pwede ko itong bugbugon. Alimba, binugbog ko ngayon ito, linuwas ko sa dagit ko duman dahil sa pagkawara ka itong material na ito na dakulaon ang sa kuya, that is passion or obfuscation. So, I am not justified, but it can be a mitigating factor. So, pwede siyang mabawasan ang sentensya. Pero, definitely, liable man girare ako sa So, iyan baga sa mga, strong emotion na minsan baga, pag may mga time na garo, pag nahiling mo pag nyaw ka sa sarong sitwasyon na garo, grabing gulo-gulo mo baga, grabing gulo-gulo mo, na kung pwede pa sa naong, pag nahiling mong tawong ini, umanda siya sa kuya. So, iyan? Recognition kang sa tuyang revised penal code. Number 7, Attorney Joyce. Number 7, voluntary surrender and confession of guilt. So, ang basis kaini, si akusado, willing siyang tanggapon ang consequences kasi yung ginibo. Kaya tig-appreciate man ito kang kang sa tuyang batas. Kaya tig-bawasan man sa penalty niya. Day na nagastos government resources dahil to mo na convict kami him. paganap sa imo. Halimbawa, araw kan ki Harry Roque ngayon, may warrant of arrest. Tapos, di mapagalan magpagdudo. Halimbawa, uminuli ngayon si Harry Roque. Kusang nagduman sa NBI sa police, ngayon, voluntary surrender iyan. Na kumbaga, dahil mo na pinagal sa gobyerno, igwaya na reward na, okay, mabuot ka ngayang akusado, dahil mo na kang pinagal, okay, you are entitled to a mitigating circumstance of voluntary surrender. Ini naman na confession, inamin mo na. Kaya po, usually, ang mga lalo na sa mga light offenses man sana, so ang mga penalty lang is 30 days, kinasuhan ka ngaya, violation of traffic rules, o illegal parking, amina na, nganing mabayad ka naman sa nakimulta, kaysa makipag-iwal ka pa dyan sa korte, papatunayan mo na dahil ka nag-parking, o kaya sa mga nagkadara ko bagay ini, so anti-smoking, so mga anti-smoking amina na sana, tanganing tapos na ini, ang ang magiging penalty sa imo, multa na sana. Fine na lang. Imbis, usually kaya pag mga arog po kayo ng mga tugang, ang kayo is multa multa, kulong, or multa or kulong. Multa and kulong. So, pag nag-voluntary surrender ka, nag-confession ka, pwedeng dumana sana sa multa. Mabuot ka man palang yung akusado, aminado mong kasalan mo, o multa na sana. Yes. So, sunod, physical defects sa ruining mitigating circumstance. Pag ang akusado, siya may
may physical condition, araw kang bungog, day nakakahiling, crippled, nag-stutter, or hirap siya mag-communicate sa mga tao. So, tig ko consider man ini na pangbawas ki penalty. Ang mga physical defects. Oo. Alimbawa, minsan kaya ang physical defects niya is bungog. Haguna niya, tiglilibak siya. Ito pala, sala lang supakadangog. Binungag sa kahuron. Binungag sa kahuron. Tago niya, tiglilibak siya. Ito pala, daiman. So, there was a physical injury committed, but it will be mitigated because of the physical disability of the accused. Yes. So, sunod po, pag may hilang po ang akusado or illness of the offender, kung saan nababawasan ang sa iyang willpower pero di man siya nabawasan ki consciousness. Aware pa din naman siya. Oo. Yeah. So, but it's still a mitigating circumstance pag may hilang. So mga suhuyan ng mga hilang na minsan bagao, dai mo na kontrolado ang sa imong full faculty. Aramo na tigigibo mo pero garo dai mo na pugulan. Ang usual ligding sa mga sa mga maniac. So mga maniac kleptomaniac. So there is a strong urge na mag-shoplift, na magkuakibako man na hilang ini. May mga tao po, mga tugang na garo dahil man sindang intention mga abas, dahil man intention mang shoplift, kaya lang hilang ini. It is actually a mental condition wherein ang pag-shoplift ang nakakapagtao lang sa imo satisfaction. Na minsan maski guro kakapugol mo, nyaon suy yan, although they totally diminish ang sa imong consciousness or parang may strong urge mag-commit ki crime na ini because that is a sickness that diminish your willpower. Minsan baga may naghilang, may naramdaman ko kay ni Attorney Jesu may pasyente. Ang hilang kang pasyente, dengue. So may high fever siya. May high fever tapos pero naman siya, huyan na conscious naman siya, na medbig niya sa mga nakabantay sa iya. So para may time kay ito na so injectionan. Garo nagkaigo siya ki phobia sa injection na araw kaya. Inago sa injection, sinaksak sunars. So that's actually a crime. That is a physical injury. But however, yung may circumstance na illness that diminish yung kanyang willpower na kumbaga nagkaigwa siya ki parang sense of hallucination or So kaya ang mga araw kayong sitwasyon natatawanan sinda minsan nga ka na-justify yan kung totally wala ka na talagang consciousness. May mga hilang na mawaran ka ki pag sa sadiri mo. I remember that naramdaman ko yan na blanco ang utak ko. Na naramdaman ko kay ito before ako inoperan sa bitis. So may bitis pa ako kay ito. Siguro mga college naman ako kay ito. Nagkaigo ako kay ito kay high fever, nag 40 plus ang fever ko dahil sa infection sa bitis. Naka-wheelchair lang da ako kay ito. Tapos tigkakahuron ako kang tugang ko. Sige ko sa nang tango. Tapos pero kang naka-regain ako kay consciousness, pero muklat ako, nagtataramda ako kay ito. Tapos kang naka-regain ako so conscious na baga ako, nagkakana kung arugaan. Day ko aram talaga kung anong tinaram sa kang tugang ko, kung anong tinaram ka mga doktor, mga totally blank. So kang time na ito, wala talaga akong consciousness. Mata ka, muklat ka, pero you are not aware of whatever happening in your surroundings because of the high fever. Grabe kahit nag 40 plus ako kay ito 40 plus so fever ko na so pag kinaputan mo bagang sasabi mapapasok ng kamot mo sa So may mga condition na araw kay ni. May mga condition na araw kay ni that you will lose consciousness or your willpower or your consciousness is diminished. So yun ang tigsasabi digdi sa batas na that if a crime committed during that period, pwede yan justifying or maybe mitigating. Meron pa tayong iba-ibang, may catch-all phrase siya. Yung last, yung similar and analogous circumstances. It depends on the Supreme Court. May mga sitwasyon ang Supreme Court na dinefine as mitigating circumstance. Naramdaman ko may sinaniban.
So may sinaniban, may na-justify ito na parang napatunayan na talagang at the time the crime was committed, bako siya ito sa sadiri niya. Ano? Ining sanib na ini tigra-recognize ini kan sa tuyang batas. Ano? Witchcraft nga ni, igwang witchcraft sa revised penal code. Kasi ang revised penal code 1932 pa bagay ni ginibo. Uso pa kayo sa mga aswang, sa mga Yes. And another analogous circumstance, balita ko niyan, may nakuha ang 36 sa bungero sa Taal Lake. Sa Taal Lake. So, for example, so nag-lead ka ito is one of the accused. Pag linid mo yung police, yung law enforcers, kung saan mo linubong sumang that is a mitigating circumstance of voluntary surrender. Oo. So kumbaga so body of the crime ika mismo ang nagturo duman sa sa mga authorities, that is considered as considered as analogous circumstance for voluntary surrender. Diba? So marami pa yan. Sarupaday pag selos pala sir is passion or obfuscation. Selos nahiling mo sa agumo may kauro-akbay, may tapos bigla mong tigparagunutan, hanggang na tinuok mo. Ito palang tugang o kaya kamag-anak sa grabing selos. So, iyan ang mga tig-apod ng passion or obfuscation. Kaya iyan, although that may be considered as mitigating, pero may liability man giraray. And saro ka na consequence, divorce. Wala pang divorce, annulment. Magburulagan na kamukaan. Napagkamalan mong kabit sutugang. Nahiling ko yan sa mga K-drama. Sa mga K-drama series na napapagkamalan mga kapamilya. Saro pang mitigating mitigating yung extreme poverty. So araw ba kayo kang nangyari sa na dahil nang tikakan ngayon, naghihilang suina, nag-araw kan, tapos nang habas. Yes. Although bako yan just justified, poverty will not be considered as reason to commit a crime. Bako rason ng pagtios para mag-commit ki crime. Although may mga instances na nakaka-mitigate. Mitigating nga dahil sa sobrang pagtios ng habas, ngaling may makakan, otherwise nga pwede sindang magadan, tulong aldaw nang din nagkakakan. Kaya ini man bagang ini man ang mga harsh reality sa to. Na ang mga tios, pag nangabas, ang apod sa inda, maabas. Pag minabas ki milyon, ang apod, honorable. Honorable. Ganun pala yun. So, anyway, it's 11:54. It's 11:56 na. Ay, 56 na pala. So, basahon ta ang mga greetings ta online. Si Ma'am Perla Bendal, good morning po, Attorney Randy, Attorney Joyce. Pabati man po digdi sa Isla San Miguel. So, maray na ugto po sa mga taga Isla San Miguel. And good morning po, Attorney, sabi ni JL Borano. Hapot lang tabi. Ano tabi pwedeng ikaso sa kataning me na pag nangiiwal sindang mag-agom? Pati ang aki ko, nakakadamay. Ayam mo na ang aki ko. Grabe naman yan. Alarm and scandal po, pag nakaka-apekto na kang, nakaka-apekto na sa katrangkiluan, kang banggi, or kang palibot, alarm and scandal. Yeah, so, good morning po, Ma'am Marites Kalingasyon Petalbo. Good morning, Sir Ronel Rangasa. Anlene, good morning po, Attorney Randy, Attorney Joyce. Always listening to your program. Minsan lang makapag-chat. Hey, cause I'm busy. Thank you for your time po, Ma'am Anlene. And Wilbert Betadora Marayna, good morning. Marayna, good morning pa. Si Liza Betito Rosa Lejos, good morning po, Attorney Randy Blanza and Attorney Joyce Amara. Si Cherry Car Borham, good morning po, Attorney Randy, Attorney Joyce. So, dakulo na magitang mga Yes. So, nag-message din sa kuya ang mga kapadean kan si sa Pligaspi. Hello po, Father Ed Ramin kang St. John de Baptiste, maray na ugto po. And Mafiestana, Oo. And hello din, maray na ugto man po kay Father Aaron, ang satong Vicar sa Mount Carmel, malilipot. Mahali na po siya, malipat na siya sa Pulangi yata. Oo. So, sabagay, may mga tour of duty man ang mga parish priest. Opo. So, ipagpangadji ito po ining duwang padi na pirmi nagdadanghog sa legal sana. Ayun po. Thank you po mga father. Yes. Ako kay ito,
inattempt ko man kay itong maglog sa seminaryo. Ano na nangyari? first year. Dahil ko kayang puungaw. Oo. Makapuungawon. Homesick. Oo. Anyway po sa pinapaabot po kang Tabaco College Hospital. Naigwa po sindang medical mission sa June 24, 2025. So, may medical mission, may mga tigtata po digding mga libreng bulong consultation. Ang oras po alas 8 kang aga hanggang alas 12 kiudto. Tapos alauna hanggang alas 3. Alauna hanggang alas 3 kihapon sa June 24. So, piyesta po ini. Ang time slot is 6:30 to 1 digdi pala ni So, ulitin ko po Tabaco College Hospital Medical Mission on June 24, 2025. Time 8 a.m. to 12 noon, 1 p.m. to 3 p.m. So, ta po ini i-take advantage ta po ining project man kang Tabaco College Hospital. So, thank you po kay Attorney Antonio Biglaen sa pag-spearhead po kay ning Actually, kadit-dit nagpapa-medical mission sa Tabaco College. This is also the way of Tabaco College na to say thank you. To say thank you to the community. Kasi going strong ang Tabaco College. So, ang question ko lang, mag-o-open na ba ang law school? Hopefully. May mga compliance pang malapit na. I will be one of the professors there. Yes. Homegrown ako duman. Yun po, so 11:57 na, mapaaram na kita, Attorney Joyce. Okay. So saro na naman pong oras ki makabuluhan na discussion po digdi legal knowledge. Sana po nakapagtao kami ki dagdag na kaaramang legal sa Indo. And sana po padagos po nindo kaming suportahan sa mga masunod na presentation kaining programang legal sana. So again po, this is Attorney Randy B. Blanza. Ako man po si Attorney Joyce Amara Busotros. Happy noontime po sa Indogabos. Tahimik sa isang